Buwelta si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa panawagan sa Facebook ng katunggaling si Vice President Jejomar Binay na huwag iboto ang alkalde. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Sa pag-iikot ni PDP laban standard-bearer Rodrigo Duterte sa Bulacan kahapon, tinawag niyang kalokohan ang mga pahayag ni Vice President Jejomar Binay sa video sa social media kung saan tahasan itong nanawagan sa publiko na huwag iboto si Duterte. Masahol pa raw sa martial law ang paraan ni Duterte at ito raw ang leader ng Davao Death Squad. Buwelta ni Duterte, mga kriminal lamang ang kanyang pinatay. That's hagwas. Hagwas. Kayo, huwag kayong bumoto kay Binay kasi mauubos ang kwarta. Ako, kung magpatay ako ng kriminal, ang nanasaktan yung kriminal lang. Paniwala ni Duterte, sunod-sunod at tumitindi ang mga batiko sa kanya dahil siya ang nangunguna ngayon sa survey. Na-overtikan ko na sila. Number 1 na ako ngayon. Bakit hindi ka nilabas yan noon? Ayon pa kay Duterte, hindi na niya kailangang siraan sina Rojas at Binay dahil sira na raw ang mga ito. Pero sa talumpati niya, kinutya pa rin niya ang dalawa. Binay, can you endure the spectacle? Ang presidente dyan magnanakaw, nandyan yung asawa magnanakaw, nandyan yung anak na magnakaw, magtira sa Malacanang. It will be a sacrilege. Ang ginawa ni Rojas noong nag-DOTC siya, hanap siya ng pera kasi pa-eleksyon na. Nagpa-sekretary siya doon. Kay Senator Grace po naman, pag naging presidente raw si Duterte, itatalaga niyang secretary ng Tourism Department o Social Welfare and Development. Si Liberal Party Vice Presidential Candidate Leni Robredo naman daw, gagawin niyang Assistant President. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.